Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, ang pag-aaralan naman natin is break at continue. So on my previous video guys, nagkaroon na kayo ng idea kung paano nakikipag-break. Nagkaroon na kayo ng idea, okay? So ngayon, for the sake of the title and for this vlog, so pasadahan natin ulit ng konti lang, okay? Tapos tuloy na tayo sa continue kasi magkasama lagi yan dalawang yan. And syempre, ayokong ubusin yung oras ninyo, kilala nyo kami dito. Gusto namin mabilis at madaling intindihin. So let's go! Open na natin yung ating mga compiler. Ang gagamitin ko ngayon is VS Code. Simulan na natin. Ang topic natin for today is hashtag break. Paano makipag-break? Paano i-continue? How to do break and continue in loops using Python. Okay? So, first of all, kailangan natin malaman ano ba yung break. Break, kumbaga, ito yung tinitigil natin. No? Ini-stop natin early yung loop. Stop early the loop. Okay na yung ganyang English, di naman tayo Americans, di ba? Yung continue naman, kumbaga parang skip siya, more on skip. Nag-skip tayo ng isang process and then nagko-continue tayo. Skip apart tayo ng isang step, tapos magko-continue tayo dun sa next loop. So, mamaya, magkakaroon kayo ng idea kung ano ba talaga to. Okay? Without further ado, simulan na natin. Now, pasadaan muna natin saglit ulit yung break statement. Paano ba ginagawa to? For example, gagawa ako ng simpleng while loop. Si I, ang value niya ay 1. Okay? Tapos gusto natin magbilang siya ng while. Gusto ko magbilang ka ng 1 to 10 hanggat ang I na may value na 1 is less than or equal to 10. Sabihin, 10 beses magtutrue yung condition. Di ba? Maglulup ka. Sabihin, 10 beses maglulup yan kasi 10 beses magiging true yung ating condition dito. Ngayon, ang gusto natin mangyari, gusto ko mag-stop siya sa 5. Kahit na 10 beses yung loop, pero this time gusto ko mag-stop siya sa 5. Pigilan natin siya ng mas maaga. Diba? Mas maaga natin siyang pigilan. Kung ang talagang destination niya is sa 10, sa 5 pa lang, stop na natin siya. Without changing the condition. Paano yon? So, doon pumapasok yung break. Pagkatapos natin i-declare yung while loop na may condition, guys, maglagay na tayo ng break. Bilang ka ng 1 to 10. Pero, if si I ay makarating sa 5, ang value niya is equals na sa 5 kasi currently 1, diba yung value niya? So, mag-a-add ng mag-a-add yan. Pero kapag ka nakarating na siya sa 5, gusto ko i-break mo. Okay? Gusto ko makipag-break ka sa ex mo. Ay, sa jowa mo. Diba? Gusto ko i-break mo. Okay? So, ibig sabihin, guys, kapag ka yung condition na to is false, pagka yung if condition is false, hindi pa siya nakakarating sa 5, eto yung mangyayari. Magtutuloy-tuloy pa siya ng bilang. Piprint mo yung I, print mo nung I, which is currently number 1, i-declare mo siya and reassign. Assignment operators. Mag-a-add ka ng isa tapos re-reassign mo siya as the new value. Okay? So, ang logic niyan ganito, guys. Pakita ko sa inyo, explain natin. So, meron tayong variable, I. Nagsimula sa number 1. Ang goal natin dito dapat is magbibilang siya ng 1 to 10. Okay? Kaya gumawa tayo ng condition habang ang variable na I na may value na 1 less than sa 10 or equal sa 10, which is 10 beses yun na magtutrue, maglulup siya. Ito yung mangyayari. Number 1, i-check mo kung yung I ba is equal na sa 5. Bakit? Pag equal na sa 5, i-break mo. Pero hanggat hindi pa, print mo siya tapos dagdagan mo ng isa. Ganun lang yun, guys. Okay? So, sa unang loop natin, makakuha tayo ng number 1. Diba? Si I, may value na 1. Habang ang I na may value na 1, less than ba sa 10? Oo, true. Mag-loop tayo. Check muna natin. Si I ba is equals na sa 5? Hindi pa. O, hindi pa natin siya i-break. Print natin yung I. Anong value? 1. Dagdagan mo ng isa, plus 1, tapos reassign. Pagdating natin ulit sa loop, bakit nag-loop? True eh. Diba? Magbabago na yung value niya. Magiging 2 na. Okay, 2. Si I ba na may value na 2, less than ba siya sa 10? Oo. After that, check mo ulit. If si I na may value na 2, equals na ba siya sa 5? Hindi pa rin kasi 2 pa lang yung value niya. O, di-skip mo muna yung break. Print mo muna siya, tapos dagdagan mo ng isa, i-reassign mo. Ang value niya na ngayon is 2, dagdagan ng isa, plus 1, equals 3. Yan na ngayon yung bago niyang value, reassign. So, si while na may value na 3, less than or equal ba siya sa 10? Hindi siya equal sa 10, pero less than ba siya sa 10? Yes. Sabihin, yung condition natin, true pa din. So, check mo ngayon. If si I is 3, equal ba si 3 sa 5? Hindi. Skip mo na naman yung break. Di pa kayo mag-break. Diba? Print mo na naman yung 3. Tapos, dagdagan mo ng isa, magiging 4. So, loop lang yan, guys. Ngayon, pagdating mo sa 5, di ba 5 na? Sabihin natin, let's assume na 5 na yung ating I. Si 5 ba, less than ba siya sa 10? True. O, di, proceed ka na agad. Wag mo na i-check kung equals. Nag-true na eh. Punta ka ngayon dito. If si I, na currently ang value niya na is 5, equal ba siya sa 5? Ay, oo eh. Equal na siya sa 5. Di nag-true na tong condition na to. Magbe-break na ngayon sila. Titigil na yung loop. Kahit na ang destination ng ating condition supposed to be is 10, pero dahil naglagay ka ng break sa gitna hanggang 5, titigil siya ng 5. Diba? So, ang ibig sabihin guys, binibreak mo yung
loop early. Okay? Inaagahan mo yung pag-break sa loop. Okay? So, i-run nga natin. So, dito guys, ang expected natin is 1 to 10. Pero ang makukuha lang natin is 5. Bakit? Kasi i-break natin siya sa 5. So, i-run natin. So, ayan guys, nakuha ninyo. 1, 2, 3, 4. Tapos nawala na yung 5. Nag-break na siya doon sa 5. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button. Kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Diba? Imbis na ang ina-expect natin is hanggang 10, 4 lang yung nakuha natin. Bakit? Kasi nag-break tayo sa 5. Nilagyan natin ng break yung 5. So nag-stop agad yung loop. Nung nakarating tayo sa 5, hindi na nag-print. Diba? Kasi nauna yung break sa print. Pero nakarating tayo sa 5. But unfortunately, hindi napasok yung print doon. Kasi pagdating mo sa 5, magbe-break na kayo. Na sila. Okay? Yan. So ngayon, alam na natin yung break. Ngayon, continue naman tayo. Paano naman kapag ka-continue? So sa continue naman guys, ang mangyayari is mag-skip tayo ng isang part. Okay? Skip tayo ng step. Tapos tutuloy tayo sa next loop. So gawin natin ulit victim yung number 5. Okay? So ulitin natin from the start. Sabihin natin, I pa rin yung variable. Ang value niya is, let's start from 0. Ayan. Tapos, ganun pa din. While si I ay less than or equal to 10. Ayan. Ito yung mangyayari. So, meron tayong loop na 10 beses iikot dito guys ha. 10 or 11 kasi nag-start tayo sa 0. Ngayon, ang gagawin natin, kada loop, si I madadagdagan at marireassign siya. Okay? Madadagdagan siya ng isa tapos marireassign. So, sa first loop, si I kung 0 siya plus 1, magiging 1 na siya. Okay? Kasi true yan. 10 beses yan. Ngayon, pag ito yung while loop natin, makakakuha tayo ng 1 to 10. Pero since gusto natin mapag-aralan paano ginagamit yung continue, hindi mo tayo maglalagay ng print. Maglagay muna tayo ng condition kung saan pwede natin gamitin yung continue kagaya kanina sa ginawa natin sa break. Sabihin natin na, okay, sige, ito. Meron akong variable, nagsimula sa 0. May condition ako na maglo-loop ng 10 beses. Kada loop niya, gusto ko yung variable na 0 at dadagdagan ng isa tapos marireassign. So definitely, makakuha ako ng 1, 2, 3, plus 1, plus 1, plus 1, hanggang 10 beses makakuha ako ng 10. Now, ang gusto ko mangyari, if yung aking I ay mag-equals na siya sa 5, ang gusto ko mangyari is mag-continue. Sa madaling sabi, skip mo yung 5. Yan na yun guys. Okay? Di ko rin maintindihan eh. Basta, ang gagawin niya talaga dyan is mag-i-skip siya. Pero sa programming, continue. Okay? Yan yung mangyayari. If nakapag-reach na tayo ng 5. Nakuha ninyo. Pero hanggat hindi pa tayo 5, ito yung mangyayari. Print natin yung value ng I. Nakuha ninyo guys. So dito, papaliwanag ko sa inyo logically ha. So yung variable natin na I nag-start sa 0. Tapos ito na, pumasok tayo sa loop. O, habang yung I, while I is less than 10, true yung condition. Di magduloop tayo. Kasi true eh. O, si I plus 1, 2. Tapos i-reassign mo siya ulit. So, ang magiging value ni I, 2 na to. 2. Tapos, i-check mo na ngayon. If si I na merong value na 2, equals ba siya dun sa 5? Hindi. Bakit? 2 pa lang yung value niya eh. Hindi pa to true. Hindi pa to magra-run. False pa to. So, magpo-proceed ka ngayon sa print. Ipiprint niya ngayon yung 1. Diba? Ganon din mangyayari sa 2. Diba? Iprint niya yung 1, 2, 3. Nakuha ninyo. Diba? So, tuloy-tuloy yan. Ipiprint niya yung 1. Bakit? Kasi ang previous number natin is 0 plus 1. Tapos, hindi naman to true. Diba? Mababypass to. So, ipiprint niya yung I. Kung ang unang value ni I is 0, nadagdagan ng isa, ang ipiprint niyang unang number is 1. Sana nagigets ninyo, no? Pati ako nalilito eh. 1. Sa next iteration, 1 na yung value nito plus 1. Check mo dito. Hindi pa rin sila magkasing value. Bypass na naman to. Print mo ngayon ulit. So, ang magiging value niya na is 2. Bakit? Bakit 2? Kasi nadagdagan ng isa. So, pag loop ulit niya, madadagdagan ng isa 3. Ngayon guys, pag nakarating na tayo sa 5, check natin. Si I ba is equals to 5? Oo. Di ma-activate ngayon to. Kasi true na yung condition. Kailangan mag-run yung continue. Ano mangyayari? Hindi niya ipiprint. Okay? I-skip niya to. Tong part na to. Diba? Mag-i-skip siya ng print. Natatandaan ninyo, skip a step ang mangyayari. Imbis na ipiprint niya yung 5, skip niya yan, magpo-proceed siya sa loop. Sabihin, makakuha natin yung 1, 2, 3, 4, pero walang 5. 6, 7, 8, 9, 10. Bakit? Kasi nagkaroon tayo ng continue sa number 5. Nag-skip tayo ng number 5. Subukan natin. Diba? Run natin ngayon. Ayan. Kung makikita ninyo guys, 1, 2, 3, 4.
Walang pipe. 6 agad. 7, 8, 9, 10, 11. Nakuha ninyo guys. So, 11 pala. So, alam nyo na yun. You do the math, diba? Hindi naman kasi ako compiler. Naiintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag ka meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. Pero, you get the idea. Nag-skip tayo sa number 5. Nakuha ninyo guys. So, yan yung simpleng paliwanag ng paggamit ng break at saka continue. Okay? Pagka-break, maaga pa lang, nakikipag-break ka na para di ka masaktan. Pagka-continue, nag-i-skip ka ng part kasi gusto mo mag-continue yung loop. Nakuha ninyo guys. So, I hope na may natutunan kayo. And sana, pag may natutunan kayo, please don't forget to subscribe, like, and i-comment nyo sa baba guys kung ano pa yung mga topic na gusto ninyong pag-aralan at gawa namin ng videos guys. Okay? And again, see you on my next tutorial.